Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Di umano, kung strategy ginagamit nila Lacson, nila Soto at ng Blue Ribbon para makalibre yung pinaka-mastermind o dapat managot, yung mga testigo or whistleblower ina-undermine, sinisiraan. O yun yung strategy na undermining the whistleblower. At saka yung mga narratives pabago-bago, ang tawag yun ni Marcoleta, shifting narrative strategy. Okay? So, pagsabayin na lang natin ang pag-discuss nito. Undermining the whistleblower strategy at shifting narratives strategy. Yan ang sabi ni Marcoleta. Undermining the whistleblower. Okay. So, parang minamaliit nila, Kong. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Oho. Di ba? Nag-iiba-iba ng sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang Diskaya. Kasama yun eh. Pero kung titingnan natin, una, ina-undermine ba? Ibig sabihin, sinisiraan ba ang mga whistleblowers, yung mga testigo? Sa Blue Ribbon ni Lacson? Hindi naman Hindi naman Sa katunayan, nung naglahad ng kanilang salaysay, sila Bryce Hernandez, JP Mendoza, hindi naman in-undermine, pinabuelo sila at sinuportahan sila. Kumbaga, ang hinihiling lang naman ni Lacson at ng Blue Ribbon ay magsabi ng totoo at sabihin yung buong nalalaman. Yun naman ang ginawa ni Bryce Hernandez. Yun naman ang ginawa ni JP Mendoza. Kaya nga, sinuportahan sila ng Blue Ribbon. Sinuportahan. Kaya nga hindi nakaramdam sila Bryce Hernandez at JP Mendoza na parang sila'y pinapabayaan. Sinusuportahan sila basta't magsabi ng totoo at buong katotohanan. Pawang katotohanan at buong katotohanan. Nung bandang uli, pati si Alcantara nagsalita na rin. Sinabi niya na rin yung kanyang nalalaman. Hindi naman siniraan si Alcantara Sinuportahan. Basta't mag-cooperate lang, aminin lang yung nalalaman at buong katotohanan. Ang isa pa, si dating DPWH Yusek Bernardo, nag-appear din sa Blue Ribbon, nagbigay rin ng kanyang mga salaysay. O pinabuelo naman siya. Diniin niya si Chis Escudero. Pinabuelo naman siya ng kanyang mga testimonya. Wala tayong nakita na ginagawa nila Lacson, nila Soto, na sinisiraan ang mga testigo whistleblowers. Pinapabuelo sila. Pinapabuelo. Hindi ina-undermine. Hindi totoo yun Kung mayroon mang nakaramdam si Marcoleta ng ganon, na ina-undermine, parang sinisiraan, ang tinutukoy niya si Diskaya at saka si Gutesa. Kasi naman, si Diskaya naman, hindi naman binubukas ang lahat Hindi naman sinasabi ang lahat. Parang may pinuprotektahan. Yun ang problema kay Diskaya. Kaya kahit si Lacson at si Soto nagsasabi, ano ba yan? Parang selective ang testimonya yan May pinipili lang. Yun ang dahilan
bakit parang hindi ganun kainit ang pagtanggap nila Lacson at ng Blue Ribbon sa testimonya ni Diskaya. Kasalanan rin ni Diskaya. Kasi parang ang dami niyang pinoprotektahan. Hindi niya binabanggit ang mga senador. Wala siyang binabanggit na senador. Wala rin siyang binabanggit panahon ni Duterte. Selective. Ganun din si Gutesa. Present ni Marcoleta si Gutesa. Ay nung pinipresent na sa susunod na mga pagdinig, ayaw na, hindi na mahagilap. So nakiging question ngayon yung kredibilidad ni Gutesa. Kung talagang totoo siya sa kanyang testimonya, hindi siya magtatako. Magpapakita siya. Pinatawag siya ng Regional Trial Court ng Manila, hindi nagpakita. Pinatawag siya ng DOJ, hindi nagpakita. Hanggang ngayon, hindi nagpapakita. Paano mo papaniwalaan yan? Kaya yung sinasabi ni Marcoleta na undermining the strategy ay the whistleblower, hindi naman Kung nasisira man ang kredibilidad ni Diskaya at ni Gutesa, kagagawa nila. Hindi dahil sinisiraan sila nila Lacson at nila Soto at ng Blue Ribbon. Kaya mali Mali yung sinasabi na yon ni Marcoleta na sinisiraan ang mga testigo. Ina-undermine daw ang whistleblower. At pag na-undermine na daw ang whistleblower, nasira na, wala ng kredibilidad. Yun daw ang gustong mangyari ng Blue Ribbon. Hindi naman ganun. Kaya yung sinasabi pa ni Marcoleta na strategy daw nila Lacson, yung shifting narratives strategy, shifting narrative strategy, yung pambago-bago daw ng narratives tulad sasabihin okay daw sila Diskaya, susuportahan sa pagiging state witness, nung bandang uli naman daw hindi na naman daw pwede. Ano ba talaga? Parang ang gulo daw ng direksyon ng Blue Ribbon, sabi ni Marcoleta. Yon ang tawag niya doon, shifting narratives, pabago-bago ng narratives. Pero ang pabago-bago naman sila Diskaya sasabihin daw lahat, tell all na, hindi naman magsasabi ng lahat. Si Gutesa naman nanumpa, nasasabihin niya ang lahat. Pero nung na-question yung notaryo, ayaw nang magpakita. Ay kung hindi naman nagsishift ng narratives. Ang nangyayari lang ito, nababago lang ang narratives dahil din sa mga bagong developments. Tulad si Diskaya, pabago-bago rin. Si Gutesa, pawala-wala rin. Yun yung dahilan nun. Hindi dahil binabago nila Lacson ang narratives or nila Soto. Kaya hindi tayo sang-ayon dun sa sinasabi ni ni Marcoleta na tawag niya, ang strategy daw ng Blue Ribbon o nila Lacson at Soto ay undermining the whistleblower strategy and shifting narrative strategy. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,